Kami po ang pangalawang pangkat namin noon ni na Alcozero Mika, Chu Anthony Seryoso, James Vincent Abay, John Mark Tulio. Una, susundan namin ito sa pamamagitan ng introduksyon, pagkatapos na isulinin ng pag-aaral at metodolohiya. At narito ang aming paksa. Mga hamon na pagbabasa ng mga senior high sa Cebu City Don Carlos A. Gotong Memorial National High School. At narito ang aming introduction. Sa kasanayan ng pagbabasa ay pundasyon ng pagkatuto sapagkat dito nakabatay ang pag-unawa sa iba't ibang asignatura at paglinang ng likas na pag-iisip. Gayunman, maraming senior high school students ang nakaranas ng iba't ibang hamon sa pagbabasa, tulad ng mabagal na pagdinikod ng mga salita, limitadong bokabularyo at kakulangan sa pag-unawa ng binasa. Sa Cebu City, Don Carlos A. Gotong Memorial National High School, napansin ng mga guro at maniliksik ang ganitong sitwasyon maaari makaapekto sa akademikong pagganap at tiwala. Sa Cebu City, Don Carlos A. Gotong Memorial National High School, napansin ng mga guro at maniliksik ang mga ganitong sitwasyon na maaaring makaapekto sa akademikong pagganap ng tiwala sa sarili ng mag-aaral. Dahil dito, malagang isinagawa ang isang pag-aaral upang tukuyin ang mga tiyak na suliranin at salik na nakaapekto sa pagbabasa upang makapagbigay ng mga rekomendasyon makatutulong sa pagpapaunlad ng kanilang kakayahan. Suliranin sa pag-aaral o SOP. Layunin ng pag-aaral na ito na may tala at masuri ang iba't ibang suliranin sa pagbasa ng mga senior high school student sa Cebu City Don Carlos Memorial National High School. Nais naming malaman kung gaano kalawak ang problema sa pagbabasa, kung anong uri ang mga kahirapan ang naranasan ng mga estudyante at kung anong mga salik ang nakakaapekto nito. Pangalawa, kabilang sa mga nakikitang hamon ang mabagal na pagbabasa, kakulangan sa bokabularyo at pag-unawa sa mismong teksto. Ang problemang ito ang madalas naming napapansin sa aming mga kaklase at kapwa mag-aaral. Kapag mabagal ang pagbabasa, mas kaunti ang oras para maintindihan ang aralin. Kapag kulang ka naman sa bokabularyo, mahirapan kang maintindihan ang bagong salita o konsepto o meaning. Kapag nahirapan ka naman sa meaning, hindi mo mauunawaan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng isang salita. Pangatlo, nais ng pananaliksik na tukuyin ang mga pampersonal, pampamilya at pampaaralang salik na nakakaapekto sa kasanayan sa pagbasa upang magkapagpanukala ng mga epektibong hakbang para sa pagpapaunlad nito. Kasama rito ang mga bagay tulad ng oras na ginugugol sa pag-aaral, interes sa pagbabasa at suporta ng mga magulang nito. Metodolohiya. Ang disenyo ng aming pananaliksik ay kwantitatibong metodo. Bakit nga ba kwantitatibong metodong pamamaraan ang aming pinili? Ito ay dahil layunin naming sukatin at mabilang kung gaano kalawak ang problema sa pagbabasa ng mga senior high student. Dahil sa pamamagitan ng survey o structured interview na may nakakahandang tanong, makukuha namin ng datos na maaaring ilagay sa talahayan, porsyento at graph. Na ang mga numero ito ang magiging matibay na batayan para ipakita ang lawak ng suliranin at para mas malinaw ang aming mga rekomendasyon. Pusa daw. Ang pangalawang disenyo ng pananaliksik na aming pinili ay ang deskriptibong metodo o deskriptibong pamamaraan. Deskriptibo ang napili naming disenyo dahil layunin naming ilalarawan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga senior high student sa pagdating sa pagbabasa. Gusto naming ipakita kung ano mismo ang mga suliranin at salik na nakakaapekto sa kanila nang hindi binabago o ine-eksperimentohan ang mga kalao. Sa paraang ito, malinaw naming maipapakita ang totoong kalagayan at magiging matibay ang basihan ng aming mga rekomendasyon. Ang aming napiling respondente ay ang mga piling senior high student mula sa iba't ibang strand na voluntaryong lalahok sa aming pananaliksik. At ang lugar ng aming pananaliksik ay ginagawa namin ito sa
Cebu City Don Carlos A. Goltong Memorial National High School na matatagpuan sa Candido Padilla Street, San Nicolas, proper Cebu City. At ito naman ay sa Senior High Department, Academic at TVL Strand. Ang antas na pagbabasa sa pagganap sa klase ng mag-aaral. Isinama namin to. Go! Paano nakapekto ang antas na pagbabasa sa pagganap sa klase ng mga mag-aaral? Isinama namin to kung may apekto ba ang galing o hirap sa pagbabasa ng isang mag-aaral, kung may apekto ba ito sa kanilang performance sa pag-aaral. Ang ugnayan sa pagitan ng personal na motivasyon at antas ng kasanayan sa pagbabasa ng mag-aaral. Kung ang isang mag-aaral ay may mataas na motibasyon o gustong magbasa, ay malamang ito makaapekto sa kanyang pagkasanayan. Pero kung ang isang estudyante naman ay walang motibasyon sa gusto magbasa o anong gawain, ay makaapekto rito sa kanyang pagbabasa pero pababa. Di katulad ng isang tao may motibasyon na gawin o magbasa. Ano ang pumipigil sa mga kabataan na maglaan ng oras sa pagbabasa kahit alam nilang mahalaga ito? Ang kasagarang pumipigil sa mga kabataan na maglaan ng oras ay katulad ng mga social media, gusto maglaro, at walang motibasyon na gawin ito. Mga kasangkapan, interview guide. Ano nga ba ang interview guide? Ang interview guide ay gabay na ginagamit ng pananaliksik upang may sagwaang maayos na panamayan. Survey questionnaire. Ano nga ba ang survey questionnaire? Ang survey questionnaire ay nakasulat na tanong na sinasagutan ng mga kalahok. Like for example, about survey questionnaire, form na multiple choice at open-minded question tungkol sa mga paggamit ng mga social media. Technique sa pagsusuri ng datos. Interview method. Ang interview method ay paraan ng pagkuha ng datos sa pamamagitan ng pagtatanong at pag-usap. Like halimbawa about this is panamayan sa mga guro upang malaman ang kanilang pananaw sa online learning. Content analysis. Content analysis ay pagsusuri ng mga dokumento, artikulo, o sagot ng kalahok upang makuha ang mahalagang tema o idea. Content analysis. Ang content analysis ay pagsusuri ng mga dokumento o artikulo o pagsagot ng kalahok upang makuha ang mahalagang tema o idea. Like for example about content analysis. Pagsusuri ng mga sanaysay ng mga estudyante upang matukoy ang pagkaraniwang suliranin sa pag-aaral. Thematic analysis. Pagtukoy at pagbibigay ng kahulugan sa mga paulit-ulit na tema o idea mula sa datos. Paraan ng pangangalap ng datos. Humingi ng pahintulot sa respondente. Tinitiyak ang voluntaryo ang kanilang pagsad. Like halimbawa sa humingi ng pahintulot sa respondente, pagsusulat ng consent form bago sumagot ng survey. Humingi ng pahintulot sa punong guro at guro. Pagsunod sa tamang proseso at paggalang sa auditor. Like for example sa humingi ng pahintulot sa punong guro at guro. Paghingi ng sulat mahintulot sa principal bago magsagawa ng survey sa klase. At yan lang po lahat. Share, tapos na po.